Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, no? Kahapon ng umaga, yung unang simbang gabi ay medyo inulan, inambon. Pero salamat sa Diyos, nagsimula ang ating linggo sa araw na ito na maganda ang panahon, no? Kaya't matiwasay kayong nakaparito sa simbahan. At yan ay ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Isa pa sigurong dahilan ng ikatutuwa natin sa panahon ng Kapaskuhan. Mga kapatid, ilang paliwanag lamang tungkol sa simbang gabi. Alam niyo, mahalin tulad natin, ang simbang gabi na may parallelism, sa mga numero. Kasi ang simbang gabi ay novena, mula sa salitang 9, 9. Kaya nga 9 days. Ano ba ang significance ng 9 days? Alam niyo po, ang simbang gabi ay isang debosyon actually na patutungkol sa mahal na Birheng Maria. Hindi natin madalas naiisip yon, pero ang simbang gabi is patterned actually sa isang bahagi ng buhay ng ating mahal na Birheng Maria. Bakit kanyo? Dahil ang simbang gabi ay pagbabantay, may expectation sa isang mahalagang kapistahan. May novena. No? At alin ba ang may 9? Yung nanay. Ilang buwan ba nagdadalang tao ang nanay? 9 months. 9 na buwan. Kaya't ang bawat araw ng simbang gabi is parallel to 1 month ng paghihintay. The expecting mother. The excitement of a mother waiting for the child, first child and only child to be born. So may parallelism. Kaya nga po, bilang pagbibigay importansya sa simbang gabi na isang debosyon sa mahal na Birheng Maria, mamaya pagkatapos ng komunyon ay iinsensuhan po natin, kakanta tayo ng Magnificat, ang awit ng papuri ni Maria, at iinsensuhan natin ang kanyang imahen. Ang simbang gabi din po ay mayahalin tulad sa paggagawa ng Belen. Tingnan yung ating Belen, hindi pa kumpleto, no? Unti-unti yang ginagawa, no? Nauna na yung mga hayop doon. Kahapon ng hapon nakita ko yung ating sister dito na naglilinis, muntik niya nang diligan yung Christmas tree. Christmas tree wala pang laman. Kayo daw ang maglalaman nito. Unti-unti. It's progressive. No, sabi ko, wag mong diligan yan. Kung gusto mo, bigyan mo na lang ng tubig yung mga hayop, andoon na rin. Pero it's one by one. Because, ayan, isa pa to na magandang paalala sa atin. Pagdating sa ating mga Katoliko, ang tanging mahalagang dekorasyon ng ating Kapaskuhan ay actually, hindi nga ang Christmas tree, hindi yung mga wreath. Maganda tingnan yon. Yung mga ilaw, mga colored lights, maganda tingnan yan, no? Pero ang tunay na mahalagang dekorasyon ng isang Katolikong Pilipino ay ang Belen. Mahilig tayo sa imahin. Alam niyo ba? Hindi para sambahin yung imahin, pero para magpaalala at magkwento sa atin. Yung mga santo. Kaya nga, pagdating sa dekorasyon, pati yun gusto natin imahin. Andyan ang mahal na Birhen, andyan ang San Jose, andyan ang baby Jesus, at pati na yung mga hayop, 3 hari, mga pastol, at if you look at the complete Belen, you're looking at the gospel in one sight. Isang tingin mo lang sa Belen, ikwento na sa iyo ang kwento ng Pasko. Kaya maganda sa ating mga tahanan, kahit maliit na Belen, para doon tayo nagdadasal, doon tayo nagsisindi ng kandila. At yan unti-unti. Sa simbang gabi, mapapansin ninyo mga kapatid, ang bawat pagbasa at bawat araw, yung cast of character, panahon na ng film festival, parang pelikula din yan. May mga cast of characters. Mauuna yung mga supporting actors and actresses. Iisa-isahin yan. Mapofocus sa buhay ni Elizabeth, at Zechariah, yung mag-asawang matandang baog, at nagkaroon ng miracle baby. Andyan ang araw tungkol sa mahal na Birheng Maria, araw ng pagbabalita ng anghel kay San Jose,
andyan yung buong angkan ni Jesus. Pansinin niyo, kung kukumpletuhin niyo yung 9 days, every day, there is a new character being added to the story. Until Christmas, saka pa lang mag-a-appear yung bida, yung baby Jesus. Again, the progression. No? And then, simbang gabi ay parang paglalakbay yan. No? Kung paanong naglalakbay tayo sa ating tahanan, papunta sa simbahan, ganun din ang paglalakbay ng bawat araw hanggang makarating tayo doon sa punto ng araw ng Kapaskuhan. Okay? Now, itong pangalawang araw ng simbang gabi ay napatutungkol sa cast of character. Sino ang feature? John the Baptist, Juan Bautista. Mahilig din tayo mga Pilipino kay Juan Bautista. Patron ng anong city ang Juan Bautista? San Juan. Tama-tama. Yung pinagmisahan ko nung isang araw, hindi nila alam ang sagot. Sabi ko, sino ang patron? Nakatulala lang sa akin. Isa pang lugar sa Metro Manila, patron si San Juan Bautista. Marami din na. Quiapo. Yung Quiapo Church ng Mahal na Nazareno, ang patron, hindi ang Mahal na Nazareno. Tahanan lamang yon, pinaglalagakan ng Mahal na Nazareno. Kaya meron silang translasyon, inililipat. Pero ang tunay na patron ng simbahan ng Quiapo, tanong yung mga pari doon, si Juan Bautista. At yan, ang ating ebanghelyo ngayon na patutungkal sa kay Juan Bautista. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. The prophet of Advent, the prophet na nangunguna at nagpapahayag sa pagdating ng Panginoon. I am the voice from the desert. Prepare the way of the Lord. Pero alam nyo, interesting to si Juan Bautista. In a way, kapag naikwento tungkol kay Juan Bautista, medyo may kaunting awa ako, no? Kay Juan Bautista. Na ito si Juan Bautista, ang sinabi mismo ng Panginoon, there is no one born of any woman greater than John. Panginoon mismo ang nagsabi niyan, no one greater than John the Baptist. Pero alam niyo mga kapatid, kahit isa siya sa mga dakilang propeta na nagtatawid from the Old Testament to the New Testament, isang may damdaming sawi si Juan Bautista. There's a certain frustration and disappointment in John the Baptist. Kaya nga, kung merong may nakaranas ng kasawian sa buhay, na merong kind of disappointment sa buhay, no? Go to John. Nagdadasal tayo, marami tayong intensyon. Pero di po ba mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman lahat ng panalangin natin na ibibigay sa atin. Hindi lahat ng wish natin nagkakatotoo para sa atin. Hindi lahat ng pangarap natin ay natutupad para sa atin. Madalas po ako magmisa sa Saint National Shrine of St. Jude Thaddeus tuwing Huwebes. At marami pong nagsisimba doon para sa kanilang mga board exam, licensure exam, bar exam. Lahat. Ang daming mga newly graduate na umaasang makapapasa. Pero minsan, sa 3,000 nagte-take, minsan wala pang 1,000 ang makakapasa. And so may frustration din, no? May mga magulang halimbawa na, Father, naging mabuti naman po akong magulang. Ito pong inaalagaan kong anak. Sabi ko sa kanya, sa aking dalaga, na anak, no, hintayin mo hanggang makatapos ka ha. Siguro mga bantang 25, saka ka na mag-asawa. Ayon, 16 years old, buntis na. Frustrated ang magulang. May isang nagninegosyo. Sabi niya, Father, pinag-aralan ko naman ho ito. Pinaghandaan ko, pinag-ipunan ko, ipinundar ko ng maganda. Pero hindi naging matagumpay. Bumagsak ang kanyang negosyo. Feeling frustrated siya. May isang may sakit, no? Na pinuntahan na lahat ng doktor, nagastos na lahat ng kanyang naipon, ininom na lahat ng gamot para gumaling,
pero lalo pa rin lumala ang kanyang karamdaman, ang kanyang sakit. There's so many frustration. May mga naging mabuti naman sila na manggagawa as an office worker, halimbawa. Mabuti naman ako, tapat naman ako, lagi naman akong on time. Pero pagdating sa evaluation, siya yung pinagkaisahan ng kanyang mga co-workers. Siya pa ang pinapagalitan ng kanyang boss. In the end, siya pa ang na-fire. E nagpakabuti naman siya bilang isang manggagawa. Mga kapatid, sasabihin siguro ninyo, Father naman, no, umagang-umaga, no, magpapasko, linggong-linggo, frustration ang sermon mo. Why? Because frustration and disappointment are part of life. Hindi yan binubura ng Kapaskuhan. Bagamat masaya ang Pasko, marami tayong ilaw, may mga parol tayo, may mga Christmas party, may handaan, pero alalahanin po mga kapatid, isinilang at dumating ang Panginoon kung kailan maraming paghihirap at frustration yung mga other cast of characters sa buhay ni Maria, ang ating mahal na Birheng Maria, ni San Jose. Iba yung mga plano nila and God comes to them. Kung kailan sila nagkaroon ng baby na supposed to be anak ng Diyos, saka gustong ipapatay yung bata. Kung saan sila pumunta sa sariling bayan ni San Jose, Bethlehem, bayan yan ni San Jose. Kahit mga kamag-anak niya, kakilala niya, kaibigan niya, hindi sila tinanggap. So many frustrations. In the end, saan ipinanganak? Ang sanggol sa sabsaban. Mahirap ang naging buhay ng mga tao bago dumating ang Pasko. Because yan ang buhay. And so, sabi ko nga, kung meron man tayong experience ng ganyan, go to John the Baptist. Kung si St. Jude Thaddeus ay patron ng pag-asa o mga walang pag-asa, John the Baptist, tingin ko lang, patron ng mga frustrated and disappointed. Bakit kanyo? Si Juan Bautista, ang kaisa-isahang anak ng kanyang mga magulang, pero nung lumalaki siya, lolo't lola na ang mga nanay at tatay niya. Most likely, lumaki siya na ulila dahil matanda na ang kanyang mga magulang. Maagang namatay, siyempre. Alam niyo po ba si Juan Bautista ay anak ng isang Hudyong pari, hindi yung Katolikong pari na walang pamilya. Pero si Zacarias na kanyang ama ay isang pari. Pero hindi siya nagsilbi sa templo kung saan nagsilbi ang kanyang tatay. Hindi siya tinanggap. Kaya andoon siya sa ilang, nasa desert siya. Hindi siya tinanggap ng mga kapwa profesyon niya bilang isang pari. Frustrated. Si Juan Bautista ang nagbibinyag sa Ilog Jordan at marami siyang bininyagan upang magsisi sa kanyang kasalanan, pero kahit isang kaluluwa, wala siyang naiakyat sa langit. Siya ang nagsabing, narito, ang kordero ng Diyos, the Lamb of God. And yet, kahit isa, wala siyang naging tagasunod in the end. Siya yung namuhay sa disyerto kung saan siya malaya. Simple lang ang buhay niya. Nasa disyerto. Pero guess what? Saan siya namatay? Sa kulungan. Siya ang propeta, dakila, pero papaano siya namatay? Pinugutan ng ulo. Kung siya pinili na mangunguna bago dumating ang manunubos, ba't gano'n ang naging buhay niya? Kaya I think in a way, frustrated and disappointed si John the Baptist. Siya yung nagsabi na, pinagalitan niya yung hari, si Haring Herodes, sabi niya, ikaw, anak ka ng ulupong, hindi mo dapat inaagaw ang asawa ng kapatid mo. Sinabihan niya ng ganon. Pero hindi niya kayang gumawa ng kahit na isang hari. No? Siya nagsabing, the kingdom of God is at hand, pero hindi niya mabuksan ang pintuan ng kaharian ng Diyos. That's John the Baptist. And so kung meron mang some kind of frustration, experience sa ating buhay dahil bahagi yan ng buhay, go to John the Baptist. Tanong ko lang, ano kaya ang sasabihin ni Juan Bautista kapag lumapit tayo sa kanya? You know, I think ang sasabihin niya, lumapit kayo kay Jesus. Because that has always been the message
And the goal of John the Baptist is to lead to Christ, to point to Christ. And so the message of Jesus, I'm the one, no? Boses sa disyerto, ituwid ang daan patungo kay Jesus. Pumunta kayo kay Jesus. At kapag pumunta tayo kay Jesus, ano naman ang sasabihin niya? Nabuburahin niya lahat ng problema natin sa buhay, na hindi na tayo makakaranas ng hirap, na masosolve lahat ng ating problema, na lagi tayong magiging matagumpay. Hindi rin naman ipinangako ni Jesus yun. Pag may mga preacher, whether Catholic or non-Catholic or Christian or whatever churches, nangako sa inyo na kapag maniwala kayo kay Kristo, yayaman kayo, hintayin ninyo, mangunguna silang hihingi sa iyo bago ka pabigyan ni Jesus. Because God never promised that we will be rich financially. Gusto man natin yon, be good, praise the Lord. Pero ang tanging pangako ni Jesus, kung saan isang bagay na hindi nabigo si Juan Bautista at hindi rin tayo bibiguin, ang pangako ni Jesus at pangako ng Pasko ay nasa pangalan ni Jesus, Emmanuel. Anong kahulugan ng Emmanuel? Ha? God is with us. At yun lamang po ang isang mahalagang mensahe ng Kapaskuhan na ating pinaghahandaan. Ang pangako ng Diyos na kahit mabigo ka, kahit masaktan ka, kahit magkasakit ka, kahit magkawandang-wendang ang buhay mo, God is with you. Hindi ka nag-iisa. No? Nakatira po ako sa building, dito sa kabila lang. Nag-iisa ako sa building na yan. Isa lang ho ako natutulog dyan. Ako nagbabantay niyan sa gabi. At madalas madilim. At madalas kinikilabutan din ako. At kapag kinikilabutan ako, kapag natatakot ako, kapag nasa dilim ako, sino unang matatawag mo? Nay ko po, o Diyos ko po. And then I pray. And then I remember that sa paglalakbay natin sa buhay, ang tunay na kasama natin ay ang Diyos. Kaya't siya'y isisilang, and the Word became flesh and dwell among us. Emmanuel, God is with us. Nawa po mga kapatid, sa ating patuloy na pagdiriwang ng Kapaskuhan, ay mas lalong tumindi ang ating pagtitiwala sa Diyos, ang ating pananampalataya, ang ating conviction to believe and to trust that God is truly with us. And as St. Paul says in one of his writings, if God is with us, then who can be against us? May Jesus, the Lord, be always with you. Amen.